Magandang araw po sa inyong lahat. Ako pala si Mary Seguanzon at ngayon po ay mai-representa akong topic tungkol sa panitikan sa panahon ng Hapon. So, ang pananakop ng mga Hapones ay sa panahon ng kasaysayan ng Pilipinas ay nagmula noong 1942 hanggang 1945, noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan nilusob ng imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Madaling nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas. Nasa ilalim ng mga Hapones ang Pilipinas mula 1941 hanggang 1945. Sinakop kasi ng militar ng Hapon ang Manila noong ikalawa ng Enero 1942. Kaya sumuko ang Bataan sa mga Hapones noong ika-9 ng 1942. Layunin ng bansang Hapon na itaboy ang mga bansang kanluran na sumakop sa bansang Asya gaya ng Maynila at Indonesia. Pagkaraan ng ilang linggo, umatras si General Douglas MacArthur na kasama sa pamahalaan ni Manuel L. Quezon na nungkulan bilang isang pangulo ng Pilipinas. So ngayon, tatalakayin natin kung gaano kahalagang matutunan natin ang kasaysayan sa panahon ng Hapon. Ang pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Hapon ay lubos na mahalaga sa maraming aspeto. Una ay ang pag-unawa sa kultura. Ang mga akda ay nagpapakita ng pananaw, kaugalian at pagpapahalaga ng mga Hapon sa iba't ibang panahon. Sa panitikan ng Hapon ay natutunan natin ang mga tradisyon at pamumuhay nila. Sa kasaysayan, ito ay nagbibigay sa atin ng konstento sa mga pangyayari sa bansa, kasama ang nagiging impluwensya na nagiging bahagi ng bansa. Pagpapahalaga sa sining. Ang panitikan ay isang uri ng sining na nagbibigay kulay, boses, at damdamin sa kasaysayan. Ito ay nagpapahalaga sa pagsusulat, paglikha at pagsasaad ng mga kwento na nagbibigay buhay sa kultura at pagkakakilanlan sa lipunan. Sa pamamagitan ng panitikan ng Hapon, natutunan natin ang pag-anisa at pagpapalalim sa ating kaisipan. Ang mga akda ay nagbigay inspirasyon, bagong pananaw, at naglalaman ng mga aral sa ating buhay. Sa panahon ng Hapon, ipinagbabawal ang mga magasing Ingles tulad ng Tribune at Free Press. Naging mapalad ang panitikan ng Hapon dahil kay Kenichi Ishikawa na tinuring na gintong panahon ng panitikang Pilipino. Mga uri ng akda sa panahon ng Hapon. Una is ang maikling kwento. Naging maunlad sa panahon ng mga Hapones. Ang unang gintimpalang pinakamahusay na akda noong 1945 ay ang Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes. Pumunta si Danding sa probinsya ng kanyang ama at kinilala niya ang kanyang mga kamag-anak at ang lugar. Pangalawa is ang dula. Mahalaga sa panahon ng mga Hapones at pugo at tugo ang kanilang mga artista. Ang mga mabubuting dula ay pinalabas sa Avenue Theater at Life Theater. Ito ang libangan para sa mga tao upang makalimot sa kawalan at karahasan. Tayong mga Pilipino ay natuto rin sa mga kasulatan ng Hapones kagaya ng haiku at tanaga. Una, ang haiku ay may 17 pantig at 3 taludtod. Ang tanaga ay may 7 pantig bawat taludtod, may sukat at tugma, na mayani ang tulang may malayang taludturan. Tayo mga Pilipino ay natuto rin sa kanilang panulaan at nobela at ito ay ating pinag-aralan. Kaya mahalaga na matutunan natin ang kasaysayan sa panahon ng mga Hapon dahil ito ay nagbigay sa atin ng kaalaman sa kasaysayan, pag-unawa at pagpapahalaga sa sining, kultura at kamalayan sa bansang Hapon. Ito ay naglalaman ng mga aral at mensahe na patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpalalim sa ating kaalaman.
Maraming salamat po.